1999. So, the other day, I was listening sa bagong release ni Eminem, yung The Death of Slim Shady. Then, bigla ko naalala, ang tagal na pala nung una kong narinig si Eminem. 1999. May tape kasi ako nung The Slim Shady LP na unang album niya na ni-release internationally. That was 1999. Napaisip ako bigla. Shit, 25 years na yun. Napakabilis ng panahon, no? So, bigla ako nagkaroon ng nostalgia trip about 1999 in particular. Kaya yun, let's talk about it and let's party like it's 1999 mga tol. No, 1999 ang taon kung saan nagtagpo ang low and high technology, no? Transition period kumbaga. Ang huling era ng simpleng mamumuhay and for me, isa sa mga pinaka-special at memorable na taon yung 1999, no? Pero bakit nga ba? What made 1999 so special, mga tol? Tara, grab your favorite drinks and let's travel back to 1999 habang tumatagay. And nga pala, it's me, your boy with an Jimmy Kings, and welcome back to another episode of TRSP. Kita kits after this intro, yo! Ating pag-usapan mga bagay-bagay habang tumatagay sa loob man o labas ng bahay. Gagawa ng ingay kahit anong usapan lahat tinatalakay. Samahan niyo ako sumalakay. Mga topic sabay-sabay mahimay. Let's talk about some random fucking shit. It's me, your boy with an eye, Jimmy Kings. Let's G. Yeah, what's up? Kumustis mga tol, kumusta kayo? And nga pala, again, it's me, your boy with an eye. Yeah, Jimmy Kings, and welcome ulit sa panibagong episode ng The Random Shite Podcast, or TRSP for short. And how are you, mga tol? It's been 3 weeks, no? It's been almost 3 weeks, and today we'll be talking about 1999, episode 12 ng TRSP. Pero bago ang lahat, syempre, matik, Segway muna tayo mga tol. And okay, bago mag-segue, syempre, isa munang tagay. Yeah. Namiss ko to. So, ayun yan, no? It's been ages, no, since our last episode, and medyo na busy lang ang inyong Uncle Jimbo. Something came up sa daily grind natin, and kailangan nating pagtuunan ng pansin, no? Something big, something mega, something kajanga, Godzilla levels na kailangan ni Prayo, and yun, kaya medyo natagalan tayo sa ating episode 12. And also may mga special dates din na pinagdaanan, no kailangan paglaanan ng oras. Pero na-miss ko to, yung dumaldal sa harap ng MIZ. Yo. And yun nga pala, segue, podcast status, no? Podcast status tayo. Steady betlog ang followers, no? Same numbers, but it's all good. And last episode din, looking good yung numbers natin sa analytics, and maraming salamat sa mga new and OG listeners natin since day 1, no? Kumusta? Salamat sa inyo. And nga pala, if kung bago ka rito and bago ka lang, no, hit that follow button, and syempre, of course, welcome, and I highly recommend na pakinggan mo yung mga past episodes natin, no, to catch up. And nga pala, mapapakinggan din tayo sa YouTube ngayon, mga tol. Syempre, via RSS feed, just search nyo lang yung The Random Shite Podcast. Yun, makikita nyo na yung mga familiar looking thumbnails and titles, no. Thank you in advance. And nga pala, I just wanna say also thank you sa
mga abangers, maraming abangers since medyo 3 weeks tayo, almost 3 weeks tayo nawala, no? May mga abangers tayo, mga nagpi-PM, yung mga nag-i-small talks in person about sa podcast, no? Meron pa mga nagka-catch phrase ng tagay, oh. All goods, ang sarap sa pakiramdam, no? And salamat sa mga tol, I highly appreciate it. Mga abangers, thank you. So, eto na para sa inyo. So, let's G. Pero bago tayo mag-G uli, isa munang tagay muna. Alright, BTT, let's party like it's 1999, mga tol. 1999, yeah, what a great year, 1999. No? 1999, nakakamiss din tong era na to eh. Maraming significant na kaganapan, no? Hindi lang sa akin, kundi sa buong mundo. So, in this episode, magbalik tanaw tayo, no? What's life was like 25 years ago, no? Some of you, alam ko, mga wala pang muwang noon, 1999 eh. Yung mga kaedad ko naman, no, ngayon, I'm sure mega relates kayo dito sa topic natin ngayon. So, okay, tara, simulan na natin. Dami kong ebas eh, no? Tagal kong nawala, tapos dami ko pang ebas. Okay, let's talk about 1999. And, okay, Indian seat mga kids, si Uncle Jimbo mag-umpisa ng magkwento. Alright, 1999. Teka, isa mo ng tagay para sa 1999. Yeah. Suabe. 1999, like I said earlier, ito yung transition ng low and high technology, no? Ito yung possible pa lang yung nito, yung internet, no? Kumbaga toddler pa lang yung internet nito, and wala pang ganong impact sa buhay ng mga tao, yung internet nga, no? Konti pa lang yung mga websites, no? Naalala ko, mga ilan pa lang yun, eh. Wala ka halos gagawin pag nag-online ka, eh. Parang isipin mo, isang malawak na lupain pa lang yung internet no, na ready for development. And dahil nga baby pa yung internet dati, wala pang Google syempre. Kaka-establish pa lang nila noong 1999. And small time pa lang sila noon. No? And yun nga, kung may gusto kang malaman dati and need mo mag-research, kailangan mo pa mag-extra mile kasi hindi pa ganun kalawak ang reach ni Google, no? And isa pa sa internet shit noong 1999, wala pang mga social media platforms, no. Dati, kaya medyo matitino pa yung mga tao noong 1999, I remember, no. Wala pa yung mga internet gangsters, yung matatapang, no. Wala pang mga keyboard warriors, yan. Wala pang basura content mula sa mga basurang influencers, no? Pero that does not mean na safe ang internet noong 1999, no? Ay, 1999 mga tol. Wala kang social media, pero para namang yung internet noon, parang Wild West, no? Walang filter, walang batas-batas, no? Pwede kang makakita ng mga gory shit na nakakatrauma. Yun nga. And good thing nagkaroon na ng standards yung internet ngayon. And may mga etiquettes also. And yung internet dati noon, di pa gaano kakontrolado yung buhay natin at ekonomiya. No? 25 years ago. And pagdating naman sa connection speeds, no, I remember, sobrang bagal ng internet dati mga tol. Kasi wala pa yung mga 5G technology na yan. No? Dial-up pa lang dati, and yung sound nun yung maririnig mo pag nagko-connect ka sa modem. No? Yung classic sound yun, lakas maka-nostalgia rin ng yung sound na yun, yung sound ng modem. Yun, maririnig mo yun pag nagko-connect ka dati sa internet through PC, no? Through PC pa nun ang connection. And speaking, tagay mo na. So, speaking makakapag-internet ka lang dati sa PC, no? Sa PC lang talaga kasi wala pang mga smartphones noon, tol. Wala pang mga smartphones noon. Ang namamayagpag pa lang dati ay yung mga Nokia phones, to be exact, no? Yung 5110, no? Yan pa lang ang mga phones dati. And kung medyo big time ka, syempre ang phone mo nung 1999 is Nokia 3210, no? Yung walang antena, wala nang antena yun, social ka na nun. And yan dalawa na yun ang putok dati. And
Meron naman iba, I remember din merong phone na Bosch, no? Yung manager ko dati, Bosch yung phone niya. So, hangang-hanga ako sa kanya, no? Pero alam mo naman mga Pilipino, Nokia Master Race ang sakalam dati, no. And tsaka wala pang messenger noon. And mahal pa yung calls noon. Walang messenger noon. So ang usapan majority pinapadaan sa text message or SMS, di ba? 1990 na shit text. And dati uso pa yung yung contacts, napaka-relevant pa ng contacts dati, no. Yung sa phone, ililista mo lahat doon yung numbers ng mga kakilala mo. Kaya so pag may nag-text sa'yo na ibang number and wala sa contacts mo, who you ka, doon nagsimula who you. And napakalaking bagay nun yung contacts list all, di ba? And isa pa, wala pang mga apps noon, noong 1999, wala pang mga mobile games, no. Ang mobile game lang noon, alam niyo kung ano, Snake. So yun, Snake, no. Pag naboboard ka, mayroong Snake sa 5110 mo or 3210. And wala ring noon, mga music player, wala pang music player sa phone noon. So kung nailip ka sa LRT, no, isa-isahin mo lang yung mga ringtones dun sa phone mo hanggang mainis sa yung mga kapwa mo pasahero, no. And although may cellphones na noong 1999, active pa rin yung mga yung mga landlines like PLDT, Bayantel, yan. Pero bilang na yung araw ng mga yun, nung pumutok na yung phones. And imagine, no, iba pa yung communications nung 1999, pero hindi pa din gaano bilanggo sa cellphone yung mga tao noon. Which leads us to our next item. Tagay muna. Tagay. So, ayun nga, no. As I have said earlier, hindi pa tayo biyag ng mga phones natin dati. And pwede mong gawin ito, itong next item na to, ang mag-total disconnect. No? Noong 1999, pwede mong gawin pa yan. Yung being able to not be reachable, no. Pwede ka mawala ng ilang days or weeks. And okay lang sa mga kaibigan at kakilala mo, di sila mag-aalala like, ba't kaya ang tahimik na ni ganito? Ganyan. Di siya nagpaparamdam, Walang ganon-ganon noong 1999, no? Kasi may privacy pa yung mga tao noon. And wala pang platform para mag-overshare ng kung ano-ano sa buhay mo, no? Kaya kahit walang balita sa'yo, okay lang, no? People would understand. And unlike now, mawala ka lang ng kalating araw, no? Malalaman kung nasaan ka at kung ano ang ginagawa mo. Laging may balita sa buhay mo, sa ayaw at sa gusto mo ngayon, no? And speaking of balita, tagay muna. Yeah. And speaking of balita, no? Relevant pa yung mga balita sa TV dati noong 1999. Everyone was watching the news back then sa TV. Which is, by the way, CRT pa yung mga TV noong 1999. Wala pang LED na yan, mga dati. And, yung dati, yung TV, napakalaking pakinabang yan sa bahay para sa entertainment. Kasi, wala pa nga mga smartphones, no? Wala pa yung mga YouTube, Netflix, Disney Plus, at kung ano pa. Kaya kung may sinusubaybayan ka na teledrama or series dati, you need to be at home at a certain time on a certain day para mapanood mo yung inaabangan mo na TV series. And if you needed to take a piece or punta ka sa CR, kuha ng chicherya, etc. at kung ano pa, may 3 to 5 minutes ka para gawin yun kasi may mga commercials dati noong 1999. Relevant din yung mga commercials noon, may mga sense pa unlike ngayon, no? Okay, so yun nga, speaking of wala pang Netflix at iba pang streaming services dati, no? Pag gusto mong manood ng favorite movie mo, matik, aarkila ka sa Video City. Video City. At saka yung kalaban nila, yung ACA Video, no? Man, the shit dati yung dalawa na yan, no? Lalo na kapag weekends, no? Arkila ka ng VHS or VCD, tapos yung tito mo papasabay sa'yo, arkila daw ng Bold. O kaya Rudy Fernandez. Yun nga, no? Dati the shit yan yung mga 1999 na go-to places kapag weekends, no. And fun fact mga tol, konting kwento lang about ACA Video, no.
1999, nag-work ako dyan sa ACA Video and it was fun. Sakto kasi I love movies and wala lang, good old days, no. Nakikita ko sa computer yung mga information ng mga members, kung ano trip nila na movies. Nakikita ko kung sino malakas umarkila ng bold. Sino yung libo-libo na yung penalties and lahat yun nakastore sa computer, mga tol. And speaking of computers, tagay muna. Speaking of computers, dito papasok yung main event ng 1999. Ito yung pinakabida ng 1999. Drum roll, please. Pinakabida ng 1999 is yung Y2K. Yeah, Y2K bag, no? Yung pinaka-hype na issue ng 1999 and lahat di magkanda o gaga dati rito kasi akala ng mga tao magka-crash yung mga computers, no? Lalo na sa sa banking and sa aviation industry kasi nagsisimula na sila maging digital nung 1999 and majority kasi ng mga computer programs dati last two digits lang yung basehan ng taon. So akala ng mga tao pag after ng 99 babalik uli sa 00 or 1900s, no, yung mga records, programs and shit. So magkakaroon ng problema sa programs, either it'll stop working or magmamalfunction. So, kaya marami natakot na mawawala yung mga pera nila sa bangko dati. Or worse, yung mga aeroplano raw, babagsak. Yung mga scheduling, magkakaroon ng shit, no? Bakit may flights nitong 1900? Yung mga ganong problema. So, yun nga, isa sa mga primary chismis and babagsak daw yung mga aeroplano sa himpapawid. So, no, yung mga power plants, no, na depende sa computer na magkaka-aberya daw and shit. Pero sa ibang bansa lang naman yung hype na yan, yung Y2K. Dito sa Pinas di masyado kasi medyo behind tayo pagdating sa information technology, no, noong 1999. Kaya yung mga tao dito sa atin, chill lang, party lang, like it's 1999. So, pero di naman nangyari yung mga iniisip ng tao na maidudulot ng Y2K, no, yung Y2K scare na yan. Kaya pagpatak ng year 2000 na yun, tawa lang yung buong mundo para bang it's a prank. No, wala namang epekto yung Y2K nung pumasok yung year 2000. So, pero seriously, maraming na paranoid talaga ng sa Y2K. Sa Pilipinas, rare lang yung mga na paranoid, no. Yun lang. So, tagay muna. So, 1999. Bottom line ko sa 1999. Bottom line section tayo. So, for me, ito yung 1999, no? Yung final na taon kung saan parang genuine pa yung saya ng mga tao, no? Dito sa planetang Earth. Music was great, no? Movies were awesome, no? Awesome panahon, mga The Matrix, and gano'n. WWF was the shit. Malupit yung WWF dati, no? Siya yung WWE ngayon, no? Nagpalit lang ng WWF and dati lahat ng mga bata, no, naka-wrestling merch, no? 1999. People seemed so happy noong 1999. Maski dito sa Pinas, kahit si Erap yung presidente, no? And people don't mind at all. And majority of us never gave a shit kasi nakafocus kami dati sa kanya-kanya naming mga buhay, no? Wala pa yung death grip ng social media. Wala pa yung mga woke shit noong 1999. You can say whatever you want with minimal repercussions, mga tol. Kasi wala pang cancel culture noong 1999 and hindi pa toxic yung paligid, literally and figuratively. Kaya parang napakagaan pa lahat ng lahat napakagaang nung 1999. Ano? Naalala ko pa, people are full of hope. Yes. All-time high yung optimism levels ng lahat, no? Lalo na't papasok na yung
bagong siglo. Bagong siglo! So, yun, no? Kung bibigyan ako ng chance na makapag-time travel, mga tol, pipiliin ko yung 1999. Kasi, yun ang huling pinakamasayang taon sa planetang Earth, no? 1999. Masaya nga ba? Or maybe kasi I was just young back then. No? Oh well. Okay, tagay muna. Yan ang bottom line ko sa 1999. The last year kung saan genuine yung saya ng mga tao. Or, baka bata lang talaga ako nun. Bata pa ako noong 1999. Okay, so that's it. That's it mga tol. Quickie lang tayo, no? That's it for episode 12, no? 1999. And kita-kizzle tayo sa episode 13. 13. Ang pinaka-iniiwasang numero ng mga tao sa planetang Earth. Kesyo malas daw and shit, no? At dahil dyan, pag-uusapan natin sa episode 13 ay ang mga pamahiin. Yeah! Okay, so that's it for me, episode 12. Kaibigan, maraming salamat sa iyong supporter. And again, it's me, your boy with an I. Yeah! Jimmy Kings. And kita-kits ulit, no? Don't be an asshole, no? See you late. Peace.